Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mag-isa sa living area si Daniel ng mga oras na yon. Nakatulala at malalim ang iniisip hanggang sa naisipang tawagan si Eunice. Call Lawyer Ocampo, papuntahin mo dito sa bahay at sabihing dali ng divorce papers. Utos niya. Habang sa kabilang linya naman ay sandaling natigilan si Eunice. Nabigla sa narinig at nagtanong, "Ano po ulit yun, sir? Divorce papers?" Ayaw ni Daniel na inuulit ang nasabi na kaya binabaan niya ito ng tawag kaya sumagot. Napakurap ng mata si Eunice at ilang sandali pa'y napangiti. Hindi akalain nagpasya ng makapag-divorce si Daniel. Sa wakas, dumating ng pagkakataong pinakahihintay. Sa oras na maging opisyal ng paghihiwalay ng dalawa, ay madali na lang para sa kanyang alisin sa landas si Brenda. Dahil hindi hamak na mas lamang siya sa kahit na anong aspeto kumpara dito. 1.5 oras ang lumipas ay dumating sina Eunice at Lawyer Ocampo. Dumiretso sa study room kung saan ay naghihintay si Daniel. Kasunod ang isang katulong na may dalang inumin para sa mga bisita. Hindi rin nagtagal dahil ramdam ang bigat at atmosphere sa loob. Nakuha pa ngang ikwento sa mga kasamahan kung sinong mga bisita at pare-parehong nag-conclude na talagang maghihiwalay ng mag-asawa. Samantalang sa study room ay wala man lang gumalaw sa binigay na inumin ng katulong dahil pawang abala ang dalawang lalaki. Pinabago ni Daniel ang makukuhang alimony ni Cara sa oras na ma-finalize ang divorce. Kung dati isang apartment at 2 milyon lang ang matatanggap nito dahil hindi niya gustong maghangad ng sobra si Cara, lalo pat mula naman ito sa mayamang pamilya. Pareho lang sila ng estado sa buhay. Ngunit ngayong naghihirap ng pamilyang panganiban ay gusto niya na muling baguhin. Nais niyang dagdagan ng halagang ibibigay kahit marami na siyang naitulong. Kahihiyan din kasing maituturing sa kanya kapag nalaman ng iba ang original na alimony na matatanggap ni Cara. Matagal-tagal na niya itong pinag-isipan at tuluyang nakapagdesisyon ng masaksihan ng pag-iyak at pagmamakaawa ni Cara. Malaking parte rin sa desisyong ito ang diary na kung may ibang makakabasa ay paniguradong ang sama-sama niyang asawa. Kahit pa may pagkakataong mabait naman siya kay Cara, nakahanda nga siyang magbigay kung ano man ang hihilingin nito. Yun ay kung tatanggapin ni Cara dahil alam niyang ayaw na nitong tumanggap ng kahit na ano mula sa kanya. Matapos ma-finalize ni Lawyer Ocampo ang divorce papers ay sinend sa Bluetooth ng printer. Pagka-imprinta ay kinuha naman ni Eunice at binigay sa lawyer. Sandaling sinuri ni Ocampo ang nilalaman ng papel at sa kanila pag sa table sabay abot ng fountain pen. Binasa na muna ni Daniel ang divorce papers sa binalik sa table para mapirmahan ngunit natigilan siyang bigla. Kahit na kasi nagdesisyon na ay nagdalawang isip pa rin siya. Parang sa isang iglap ay ayaw na niyang pirmahan ang papel. Napansin naman ni Eunice, kanina pa siya kinakabahan at nai-excite pero parang pag-asang hinihintay niya ay mapupurnada pa ata. Ngayon niya napagtanto na maaaring may nararamdaman si Daniel kahit na kaunti lang dahil hindi birong 4 na taong pagsasama ng dalawa. Kahit pa hindi naman mahal ni Daniel ang asawa. Kaya para masigurong matagal na inaasam ay gumawa na siya ng paraan. "Sir, hindi niyo po ba pipirmahan ang divorce papers?" Natauhan naman si Daniel sa sinabi ng sekretary at tuluyang pinirmahan ang divorce papers. Nang kukunin na ni Eunice ang papel ay pinigilan niya. "Ako nang bahalang magbigay sa kanya." Tumango si Eunice habang nagliligpit naman ang gamit ni Ocampo. Ilang sandali pa ay nagpasya nang umalis ang dalawa at naiiwan si Daniel na matagal na natili sa study room. Kahit na may katulong na dumating para tanungin kung anong gusto niyang kainin, sa dinner ay hindi niya pinansin. Hanggang sa naisipan niyang puntahan sa ospital si Cara para ibigay ang divorce papers at para na rin i-celebrate ang birthday nito, dala ang cake na pinabili niya sa mga katulong. Nang makarating sa VIP ward ay binati siya ng staff na nagbabantay doon. "May nagpunta ba dito?" Bigla niyang tanong kahit na alam niyang wala namang nakakaalam na nasa ospital ang asawa. Pero nagbabaka sakali pa rin siya at birthday ngayon ni Cara. "Paniguradong may maghahanap dito." "Wala naman po sir, pero may nag-deliver po ng cake para kay Ma'am Cara." Anito. Naisip ni Daniel na imposibleng magulang ni Cara nagpadala ng cake dahil hindi nito sasabihin na nasa ospital. Mag-aalala lang ang mga ito kapag nalaman ng totoo. Kaya naisip niya ang kaibigan nitong si Lorraine. Baka nasabi ni Cara dahil malapit ang dalawa sa isa't isa. Ngunit pagpasok sa kwarto at makita ang cake na nasa side table,
ay nakumpirma niyang hindi galing kay Lorene ang cake o hindi kay Peter. Nakalagay ang pangalan nito sa cake. Napatiimbagang si Daniel at halos pabagsak na nilagay ang dalang cake sa center table. Wala siyang idea kung sa paanong paraan ito na lamang na nasa ospital si Cara. Sa inis hindi na namalayang nalukot na niya ang brown envelope hanggang sa napagpasyahang punitin na ang divorce papers. Hindi niya hayaang makalaya si Cara mula sa kanya't mapunta sa ibang lalaki. Pagkatapos ay naglakad siya palapit sa basurahan at pinagpira-piraso ang papel. Sakto namang lumabas ng banyo si Cara na nabigla pa nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanungin, Cara. Bakit hindi mo man lang sinabi na birthday mo ngayon? Ayan, nagdala ko ng cake pero may mas nauna pa pala sa akin. Nagustuhan mo ba ang binigay ni Peter? Bumalik ka ba dito para makipagtalo? Mabigat ang hakbang na lumapit si Daniel. Bakit hindi mo na muna kayang sagutin ang tanong ko? Aniya sa pinakatitigan sa mata si Cara para lang makita na kabado to. Kinakabahan ka? Guilty ka ba? Pero hindi naman yun ang dahilan ni Cara kaya siya kabado. Natatakot pa rin siya sa maaaring gawin sa kanya ni Daniel. Pakaramdam niya anumang sandali muling mauulit yung nangyari sa hotel. Umatras siya dahil sa kaba habang si Daniel ay binalingan naman ng cake na bigay ni Peter. Kinuha ito at muling lumapit kay Cara. Anong gagawin mo? Kinakabahan itong tanong na muli na namang napatras hanggang sa mapaupo sa kama. Dumakot ng icing si Daniel at saka pinahiran to sa muka. Bago pa makariak ay dinilaan na niya ang icing sa pisngi saka muling nagpahid sa leg naman ni Cara. Paulit-ulit yung ginawa ni Daniel hanggang sa nagkaroon ng pagkakataong mahubad ang suot na damit ng asawa. Habang si Cara hindi na malaman ang gagawin. Natutuliro siya sa ginagawa ni Daniel maging sa emosyong nararamdaman. Gusto niya itong itulak pero hindi niya magawa. Nagiging marupok na naman siya. Nang umabot na sa bandang tiyan ang halik ni Daniel ay bigla itong tumigil saka lumayong pinagtaka ni Cara. Lalo pa nang ibalik nitong damit niya na parang walang nangyari. Bakit ganyan ka makatingin? Gusto mo pa? Oops, sorry pero hanggang doon na lang dahil gusto ko maramdaman mo kung paano mabitin at magmakaawa sa halik ko, Cara. Biglang natauhan si Cara. Parang gusto niyang iumpog ang sarili sa pader. Paano niya nakalimutang hindi na nga pala magbabago si Daniel? Naiiyak sa inis si Cara at sinisi ang sarili dahil nagpadala sa sariling emosyon kaya muli na namang nagpalaruan si Daniel. Kagat-kagat niyang ibabang labi nang makitang tuwa sa mukha nito. Kung pwede nga lang niya itong abutin at suntukin ay ginawa na niya. Ngunit mas pinili na lamang niyang pumirmi sa kama at pinanggigilan ang kumot. Nang matigilan dahil sa naramdaman niyang kirot mula sa natamong sugat, nang ibalik ang atensyon kay Daniel ay papasok na to sa banyo. Wala siyang idea kung anong ginawa nito sa loob hanggang sa mapansing tumatagal na ito. Paglabas ay halatang pinagpapawisan sa kabasang mukha na tila galing lang sa paghilamos. Kaduda-duda hanggang sa napatingin siya sa ibabang parte ng katawan nito. Doon ay nakumpirma niyang ginawa ni Daniel. Parang gustong mandiri ni Cara, nakakapalan siya sa pagmumukha ni Daniel. Talagang sa ospital gumawa ng kababalaghan? Aniya pa. Pero binaliwala lang siya nito at kumuha ng damit pamalit. Naghubad ng pangitaas at nagbihis sa harap niya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Cara. Hindi pa ako kumakalma. Baka anong magawa ko sa'yo, babala ni Daniel. Saka itapon mo nga yung cake. Ayoko nakikita yan. Tukoy si binigay ni Peter. Napatingin naman si Cara sa kawawang cake na hindi na maitsurahan at gutay-gutay. Dahil sa ginawa ni Daniel, doon ay napagtanto ni Cara na baka dahil sa cake, kaya lumalabas na naman ang sungay nito. At syempre, hindi niya susundin ang utos nitong itapon ng cake. Umalis siya sa kama at pinagkasiya sa mini-refrigerator ang kawawang cake hanggang sa mapansin niyang malapit sa basurahan ang piraso ng punit na papel. Pinulot niya ito at binasa ang nakaimprinta pero wala siyang maintindihan. Itapon mo yan sa basurahan kasama ng ibang papel, ani Daniel. Kaya nilingon niya ito. Ano ba ito? Divorce papers. Tila sandaling tumigil ang oras para kay Cara. Hindi rumihistro sa utak niyang narinig at nagpakurap-kurap. Ano? Tanong niya. Divorce papers. May pirma ko na yan at balak ibigay sa'yo pero nagbagong isip ko. Narealize ko hindi ka pwedeng mapunta sa iba. No sense. Walang kakwenta-kwenta para kay Cara ang sinasabi nito. Hanggang sa ilang sandali pa'y kinalkal na niya ang basurahan. Inilalabas ang nagkapira-pirasong divorce papers. Iniisip kung pwede pa bang maidikit at maibalik sa dati ang papel hanggang sa tuluyang bumagsak ang balikat niya.
at nawalan ng pag-asa. Biglang nanginig ang kamay niya sa galit. Sa isang iglap ay naglahong pag-asa niyang ma-divorce kay Daniel nang dahil lang sa cake. Nanginginig talaga siya sa galit, ngunit hindi naman niya kayang mailabas at ibunton kay Daniel ang nararamdaman dahil panigurado siya lang din ang kawawa sa bandang huli. Hanggang sa yumuko siya sa sahig na kulang na lang ay humiga sa kaimpit na napaiyak. Hindi siya makahiyaw pero ang utak niya ay punong-puno ng samot-saring sigaw. Tumayo ka na dyan. Mas okay ngang mag-asawa pa rin tayo dahil matutulungan pa kita. Dahil sa oras na maghiwalay tayo ay hindi nakataliling mo nito, wala kang makukuha sa akin na kahit magmakaawa ka pa. Saad ni Daniel. Inangat ni Kara ang ulo saka to tinignan ng masama na kulang na lang ay patayin to ng tingin. Nagdidilim talagang paningin niya habang nakatitig kay Daniel, samantalang nagtaas lang ito ng kilay sabay lapit at naupo pa para pantayan ang mukha ni Kara. May deal ako sa'yo. Sigurado kung hindi mo hihindian. Gusto bang tulungan kong makalaya si Topher? Yun ay kung gusto mo lang naman, ani Daniel. Naglahong bigla ang galit ni Kara nang marinig ang pangalan ng kapatid. Kaya sabihin mo lang at ilalabas ko si Topher. Patuloy pa ni Daniel. Nalilito si Kara, matagal na niya itong kinukumbinsin tulungan siyang mailabas ang kapatid, ngunit kung kailan gusto na niyang makipaghiwalay at mawala sa buhay nito, ay saka naman nag-aalok ng tulong. Deal? Siyempre may kapalit, kaya kahit nakapagdesisyon na ay hindi niya masabi ng diretsahan. Pag-iisipan ko, sa huli ito na lang ang nasabi niya. Talaga bang nagdadalawang isip ka pa, Kara? Kapatid mo ang pinag-uusapan natin dito. Pag-iisipan ko nga, huwag mo akong pinipressure. Aniyang nairita na, muling nagtaas ng kilay si Daniel at bahagyang napangisi. Okay, hihintayin ko na lang ang desisyon mo. Matapos ay tumayo na sa katinalikuran si Kara. Dahil sigurado si Daniel na hindi nito pababayaan ang sariling kapatid, sa ilang taon nilang pagsasama ay kabisado na niya si Kara. Selfless tong babae at gagawin ang lahat para sa pamilya. Lumalalim na ang gabi kaya napagpasyahan na lamang ni Daniel na matulog sa ospital. Patay ang ilaw at tahimik ng buong kwarto na animoy natutulog ng dalawa pero hindi. Parehong mulat ang diwat nagpapakiramdaman, bahagyang gumalaw si Kara, sakay nahihigaan at binaw ng mukha sa unan. Paulit-ulit kasing sumasagi sa isip niyang alok ni Daniel. Napapaisip kung bakit natakot at nag-hesitate siya gayong ang kapatid na niya ang pinag-uusapan. Mas higit tong importante kaysa sa nararamdamang takot kay Daniel. Sa labis sa pag-iisip ay tuluyang hindi nakatulog si Kara. Hanggang sa mag-umaga, sa labas ng kwarto ay dumating ang nurse na siyang nag-check kay Kara. Kumatok to sa pinto at saka maingat na pumasok matapos mapansing may natutulog pa. Good morning, ma'am. Halos pabulong saad ng nurse upang hindi maistorbo sa pagtulog si Daniel. Good morning. Tugon naman ni Kara na naupo na sa kama. Naglakad palapit ang nurse pero hindi na muna dumiretso kay Kara. Bagkus ay hinawi pa muna ang kortina para naman kahit papaano ay lumiwanag ang buong kwarto. Sa ginawang yun ng nurse ay naalimpungatan si Daniel dahil sa liwanag at saka bumangon. Good morning po, sir. Bati pa ng nurse na kinabahan dahil nagising ito. Hindi naman kumibo si Daniel at minasamasahe pa ang noo hanggang mata. Papalitan na po ang bandage sa sugat ni ma'am. Pagpapaalam pa ng nurse, sakalang tumayo si Daniel at lumapit para tingnan ang gagawin nitong pagpapalit ng benda sa sugat ni Kara. Unti-unti na pong naghihilom ang sugat niyo, saad pa ng nurse. Remind ko lang din po ulit kayo na iwasan ng makikilos at basain ang sugat. Tumango naman si Kara at nagpasalamat. Pagkaalis ng nurse, sandali nagtungo sa banyo si Daniel para maghilamos at sipilyo. Pagbalik ay nagkasalubong pa sila ni Kara na gagamit din ng banyo. Matapos ay naupo si Daniel sa sofa at eksakto naman na tumunog ang phone habang nagpapalit ng damit. Kaya ni loudspeaker niya nang sagutin ng secretary. Ano yun, Eunice? Ere-remind ko lang po kayo na ngayon ang araw ang dating ni Mr. Sandro. Nagre-ready na rin ang pinareserve yung restaurant para sa dinner at saka ipapasundo na lang mamaya sa driver si Brenda. Pahayag nito. Biglang napalingon si Daniel nang lumabas sa banyo si Kara na walang duda na narinig ang sinabi ni Eunice. Okay, tugon ni Daniel sa katinapos ang tawag. May gusto kang sabihin? Aniya kay Kara nang mapansin ng masama nitong tingin. Halos pahirap na umiwas ng tingin si Kara saka bumalik sa kama. Naupo siya at sumandal sa headboard. Kinuha ang libro sa may side table at nagbasa. Maya-maya pa ay nagsalita. Kasama ba sa deal ang relasyon niyo ni Brenda? Kailangan ko bang muli magkunwari na walang alam?
Nang walang makuhang sagot kay Daniel ay muli siyang nagpatuloy. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Nahihirapan ka? Mas mahirap kaysa mga babae. Kung sa bagay, hindi nga pala tayo totoong mag-asawa. Hanggang sa papel nga lang pala. Napakurap si Daniel at ilang sandali pa'y natawa. Hindi akalain na may ganito palang ugali si Kara. Tuluyan siyang tumayo't lumapit dito. Una hinaplos ang pisngi hanggang sa pinaglaruan ang malambot nitong labi gamit ang daliri. Hindi ko alam na may pagkapasmado pala tong bibig mo. Kung ano-ano ang lumalabas. Matilim namang tumingin si Kara bago iniwas ang mukha pero nagpatuloy ito sa paglapit. Sa kagustuhang makalayo ay dumausdos siya pahiga sa kama. Napangisi tuloy si Daniel na mas nagkaroon ng pagkakataong ilapit ang mukha sa puntong nagdidikit ng ilong nilang dalawa. Hindi pa siya nakontento at nilapat ang dalawang kamay sa magkabilang bahagi upang hindi makawala si Kara. Maganda sana kung sa halip na sa ospital bed ay nasa sarili tayong kama at kwarto, hindi ba? Ani Daniel sa inamoy ang ilang hibla ng buhok nito. Tumapang ang tingin ni Kara. Hindi siya tanga para hindi maunawaan ang ibig nitong sabihin. Parang gusto niyang ipamukha kay Daniel ang pagiging manyak nito. Lalo na kapag nalalasing. Kung ano-ano kasi ang gustong ipagawa na labag sa kanyang kalooban. Kung dati natitiis pa dahil mahal niya ito ngayon ay nasusuka ng isipin na para siyang manikang sunod-sunuran. Gumalaw si Daniel at dinampian to ng halik sa pisngi. Hinawakan pang braso sabay diin sa kama para muling magbalik kay Kara ang takot na naramdaman nung nasa hotel sila. Nanginig muli ang katawan nito na napuna kaagad ni Daniel kaya mabilis siyang lumayo na parang walang nangyari. Matapos ay kinuha ang bag na malapit sa sofa para makapagpalit ng damit. Nakapag-isip-isip ka na ba? Anong desisyon mo? Tanong ni Daniel sabay lingon. Huwag mo kong paghintay ng matagal, Kara, at baka biglang magbagong isip ko. Ang sama ng tingin sa kanya ni Kara kaya tinasan niya ito ng kilay at natuwa pa sa nakikitang reaksyon. Tumawag ka na lang pala kung may sagot ka na. Sigit may kailangan pa akong gawin. Ani Daniel sa katuluyang umalis. Sa parking lot ay naghihintay na sa kanya ang driver. Good morning, sir. Bati pa nito. Diretso na po ba tayo sa company? Tumangon naman siya at sandaling natigilan para tumingala sa hospital building sa mismong private room ni Kara. Malayo man ay naaninag niya itong nakadungaw. Napangiti tuloy siya lalo ng pagsara ni Kara ng bintana. Sa company, aniya sa tanong ng driver sa katuluyang pumasok sa kotse. Sumandal siya sa upuan at naisip ang sinabi ni Kara na matagal na nitong alam ang tungkol kay Brenda. At piniling magkunwaring walang alam, naisip niya na sa oras na bumalik si Kara ay mananatili at magpapatuloy ang pagpapanggap nila bilang isang mag-asawang nagmamahalan sa harap ng ibang tao. Kahit pa hindi naman yun ang totoo, pero dahil kailangan niya si Kara para mapanatili ang reputasyon na hindi niya ito kayang pakawalan. Pangalan niyang nakataya sa oras na maghiwalay sila, gaya sa mundong ginagalawan, na kadalasang nauuwi sa arranged marriage para mag-merge ang negosyo ng dalawang pamilya. Sadyang mahirap makawala dahil malaki rin ang mawawala, kaya hindi na bago sa iba pa ng may ibang babae o kabit na sa oras na magkabistuhan ay nauuwi sa hiwalayan. Ang kaibahan lang ay wala siyang balak ma-divorce. Hindi niya gustong makita ang malaman sa may ibang lalaki na sa buhay ni Kara. Ang saya ni Eunice nang dumating si Daniel. Nitong nakaraang linggo'y bihira lang kasi niya itong makita sa kumpanya dahil laging nagpupunta sa ospital para kay Kara. Alam niyang dahil palihim niya itong sinusundan. Iniisip niya tuloy kung naibigay at napapirmahan na ba ang divorce papers. Excited na siyang maghiwalay ang dalawa. Good morning po, sir. Bati pa niya bago tutuluyang pumasok sa opisina. Naging abala si Daniel ng araw na yon dahil sa mga nakabinbin na trabaho. Pagdating ng hapon ay pumasok sa opisina si Eunice. Sir, nakausap ko pong assistant ni Mr. Sandro ang sabi patungo na sila sa restaurant. Agad tinigil ni Daniel ang ginagawa at tumayo. Umalis na rin tayo, ayoko maipit sa traffic. Nagpapasundo nga po pala si Brenda. At bakit? Matapos ay napabuntong hininga si Daniel. Medyo nairita dahil bakit kailangan pang magpasundo kung pwede namang mag-taxi na lang patungo sa restaurant. Napakalayo pa ng Batangas. Gusto niya pong sabay kayo magpunta sa restaurant, tugon ni Eunice. Tuluyang uminit ang ulo ni Daniel kaya nang sundin si Brenda ay halos hindi na siya kumikibo. Isa pa sa ikakainit ng ulo ay ang table manners ni Brenda. Masyado tong maingay kung kumain. Nang dumating sa tirahan ng dalaga
ay lumabas sa kotse si Eunice at ang driver para kunin to. Wait Eunice, pigil sandali ni Daniel. Paka-remind siya sa manners niya mamaya sa restaurant. Yes po sir, tugon ni Eunice sa katuluyang pumasok sa bahay. Pagbalik ay tulak-tulak na nito ang wheelchair ni Brenda na todong ngiti lalo nang makita si Daniel. Binuhat ng driver si Brenda papasok sa kotse at pagkatapos inilagay sa likod ng sasakyan ang wheelchair. Matapos ay muling nagmaneho pabalik para magtungo sa restaurant. Nagustuhan mo ba ang suot kong dress, Daniel? Tanong ni Brenda na nakuha pang ilingkis ang kamay sa braso nito. Nang marinig yun Eunice, matalim siyang napatingin sa rearview mirror. Kung siyang tatanungin ay para tong papunta sa club sa sobrang sikip at ikli ng suot ng damit. Nakuha pang ibaladrang pa nitong may diferensya. Samantalang hindi naman sumagot si Daniel. Sa tanong at nakuha na lang na tumango. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Brenda habang iniisip na magpapakalasing siya ngayong gabi para may rasong iuwi siya ni Daniel sa sarili nitong bahay. Sa lindog niyang taglay at suot na damit ay paniguradong hindi sa kanya. Ilang sandali pa'y nakarating na sila sa restaurant. Muling binuhat ng driver sa Brenda ang nakasimangot na ngayon. Ang gusto kasi niya ay si Daniel ang magbuhat sa kanya. Lalo nang mauna ito sa loob habang siya'y nilalagay pa sa wheelchair. Umayos ka, saad ni Eunice na siyang nagtutulak sa wheelchair. Pasalamat ka nga nagagawa pa ni Daniel na pagpasensyahan ka matapos ang ginawa ng nanay mo. Alam mo bang hindi siya natuwa sa ginawang pagsampal kay Cara? Natahimik naman si Brenda at pumirmin na lang sa kinaupuan. Samantalang sa entrance ng restaurant ay sumalubong si Daniel ng assistant ni Sandro. Hello, I'm Nathan, assistant ni Teacher Sandro. While waiting ay nag-order na kami ng inumin na kung hindi ako nagkakamali ay paborito mo Mr. Romualdez. Ngayon lang tayo nagkita pero mukhang marami kang palalaman tungkol sa akin. Puna naman ni Daniel. Pasimpleng umiti si Nathan na sinabayan sa paglalakad si Daniel. Hindi naman masyado. Nakuha ko lang impormasyon sa internet. Isa kayong kilalang personalidad kaya hindi mahirap makakuha ng konting impormasyon tungkol sa inyo. Pahayag niya pa. Daniel, wait! Napalingon si Nathan nang marinig ang boses na tumatawag. Ayon sa nakausap na sekretary ay may gustong ipakilala si Daniel na musician. Ngunit hindi naman niya akalaing may disability palang tinutukoy nito. Hindi sa hinahamak niya katulad ni Brenda, pero sa suot nitong damit ay talagang nagtaas kilay siya. Nang makahabol ang dalawang babae ay kaagad naglahad ng kamay si Brenda. Nice to meet you po Teacher Sandro. Sabay-sabay namang nawindang ang tatlo sa sinabi ni Brenda. Kulang na nga lang ay tumawa si Eunice. Sa paanong paraan ito'y nakalang ng lalaking kaharap ay si Sandro. Napaghahalataan tuloy na hindi nito inaalam kung sinong itsura ng Sandro para makapagkamalang ibang tao. No, I'm Nathan, assistant ni Teacher Sandro. Anay at bigla na lang binawi ni Brenda ang kamay, halatang-halatang pagkadismaya sa mukha at nakuha pang umirap. Nang makita yun ni Eunice ay napanganga siya at nakaramdam ng hiya para dito. Hindi nito alam na ang taong kaharap ay kilala rin sa larangang ginagalawan dahil isang magaling na assistant/manager si Nathan sa puntong maraming musician ang gusto itong makatrabaho. Ngunit tinrato lang ng ganoon ni Brenda, talagang nakakahiya. Ilang sandali pa'y natuon ang atensyon ng lahat kay Sandro na papalapit sa kanila. Pasensya na't natagalan kami, ani Daniel sabay lahad ng kamay. Ayos lang. Anito sa kanya kapag shake hands, bahagya namang lumapit si Nathan para ibulong ang ginawa ni Brenda. Napakunot noo si Sandro ngunit hindi na nagsalita. Nakakahiya namang mag-back out sa meeting kung si Daniel naman ang nag-invite. Maya-maya pa'y nagpasya na silang magtungo sa table. Sinadya ni Brendang tumabi kay Daniel. Iniisip na habang maaga pa lang ay sinasanay ng sarili sa tabi nito dahil kapag naging ganap ng estudyante ni Sandro at mag-iisang magaling na violinist ay may pagmamalaki na siyang achievement. Karapat-dapat na siya kay Daniel. Iniisip na nga lang niya na darating ang panahon na magiging kabiyak nito ay na-excite na siya. Habang abala si Brenda sa pangangarap, seryoso naman ang pag-uusap ni Sandro at Daniel na pawang mga profesional. Ang isa ay kilalang musician habang ang isa pa'y kilala sa larangan ng business. Sa totoo lang Mr. Romualdez, sa panahon ngayon ay wala na masyadong tumatangkilik sa classical music. Oo, nagisikat ako dahil sa musika, pero iba ng panahon ngayon kaysa noon. Sa ngayon kasi ay wala nang nag-i-invest o makipag-partnership sa amin, kaya napipilitan ng ibang tumigil dahil wala na rin sapat na pondo. Kaya, at sandaling napatingin kay Brenda, napakahirap tanggapin sa community ang isang tulad niya.
Lalo pat nakafocus kami ngayon sa teatro. Ganun po ba? Ani Daniel. Pero hindi ko naman sinasabing hindi ko siya tatanggapin dahil sa kondisyon niya. Siyempre, magbabase pa rin ako sa talento na meron siya. Ani Sandro. Nabuhayan sa narinig si Brenda at kaagad na pinakuha sa driver ang violin na naiwan sa kotse. Matapos ay walang sinayang na oras at agad na tumugtog. Puno ng confidence na tinugtog ang Allegretto Gracioso. Ngunit sa halip na magandahan ni tila sumakit pang tenga ni Daniel, saka naalalang asawa. Makailang beses na niyang narinig itong tumugtog ng violin sa Albo Hotel at masasabi niyang mahusay talaga si Cara. Nang mga sandaling iyon ay hindi lang si Daniel ang naingayan sa paraan ng pagtugtog ni Brenda. Maging si Sandro ay gusto ng takpan ng sariling tenga. Pinakapangit na narinig sa ilang dekada niya sa industriya. Ngunit hindi niya yun pwedeng sabihin ng harap-harapan. Kaya pasimple na lang siyang natawa at nag-iwan ng sugar-coated na komento. May potential ka. Counting practice pa. Naalala ko tuloy ang mga dati kong estudyante na ganito rin nagsimula. Sila ang naging inspirasyon kaya gusto kong magtayo ng classical music sa bansa. Sa halip na matuwa sa compliment ay napansin kaagad ni Brenda na hindi ito nasiyahan sa ginawa niyang performance. Magkaganon man, hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niya maging estudyante nito. Ganun po ba? May isa pa po akong tutugtugin, ngunit hindi na natapos ang sasabihin na magsalita si Daniel. Former students, tumango naman si Sandro. Pero may isa akong estudyante hindi ko makakalimutan sa lahat. Ilang taon na ba? 4? 5? Hindi ko na masyadong matandaan kung kailan ko siya huling nakita. Pero ang estudyante kong yun ay napakahusay at napakalayo ng mararating. Yun nga lang ay pinili niyang ihinto ang pangarap na mag-isang magaling na musician para sa pag-ibig. Nagpakasal ito sa lalaking pinakamamahal until recently, natuklasan ko ng asawa nito yung ibang babae, mahabang salaysay ni Sandro. Nakakalungkot naman po, komento kaagad ni Brenda. Siyang tunay pero ngayon nakabalik na ako ay naniniwala kung hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Gusto ko ulit siyang makita at kumbinsihin na muling tumugtog, ani Sandro. Kung gano'n ay hangad kong muli kayo magkita ng dati niyong estudyante, komento pa ni Daniel. Matapos ipasimple inutusan si Eunice na ibigay ang checking worth 20 million. Ito po ay isang suporta mula kay Mr. Romualdez. Hangad namin na maging tagumpay ang planong pagtatayo ng classical music. Sabi Eunice matapos ibigay ang cheque. At kung sakaling kakailanganan niyo ng tulong ay huwag kayong maghihiyang magsabi, segunda ni Daniel. Dahil bilang isang businessman ay makikitaan niya ng magandang profit ang plano ni Sandro. Oo, totoong hindi na ganong tinatangkilik ang classical music ngayon pero hindi madaling mabagong nakagawian. Lalo na sa alta sosyedad na mahilig at nalilibang pa rin sa ganitong klaseng musika. Pinagmasdan na muna ni Sandro ang hawak na cheque sa ngumiti. Kung ganun ay maraming salamat sa iyong suporta Mr. Romualdez. Ilang minuto pang lumipas nang matapos ang dinner meeting na yon. Pagkasakay ni Sandro at Nathan sa kotse sakalang nailabas ng assistant ang kanina pa, pinipigil ang reaksyon. Hindi ko alam kung anong nakita ni Mr. Romualdez sa kasama niyang babae. Glenda ba yon? Hindi ko tinandaan ang pangalan gawa ng wala namang special sa kanya. At napakabastos pa kaya Teacher Sandro, huwag niyo na po siyang kukunin estudyante. Walang-wala siya sa kalingkingan ni Cara. Sa totoo lang, tama ka. Ayoko magsalita ng masama pero siya na atang pinakapangit na violinist na nakilala ko. Ani Sandro na malalim pang napabuntong hininga. Talagang nangingilabot siya kapag naalalang pagtugtog ni Brenda. Kung ganon, hindi niyo siya kukunin estudyante, tama po ba? Umaasang tanong ni Nathan. Umiling si Sandro. Kukunin ko siya. Kailangan natin ng suporta mula sa iba para maitayo itong classical music. Malaking tulong si Mr. Romualdez sa atin kaya kailangan nating tanggapin si Brenda. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi siyang priority ko. Alam mo si Cara talagang gusto ko makatrabaho ulit. Natutuwa namang tumango si Nathan, sang-ayon sa sinabi nito. Then, tatawagan ko po si Cara para makipag-meet. Sa La Prem Restaurant kaya? Natatandaan kong paborito niya ang desserts doon. Aniya na tinanguan ni Sandro. Ano kayang mangyayari sakaling malaman ni Brenda na si Cara ang tinutukoy ni Teacher Sandro? At anong mangyayari ngayon nagbagong isip ni Daniel sa pakikipaghiwalay niya kay Cara? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.